Ito ay tunay na nangyari. Siyam na kabataang Japanese ang nang-hijack ng isang eroplanong may sakay na 122 pasahero na may mga kutsilyo, baril at bomba. Pagkatapos itali ang mga pasahero, agresibong sumugod ang siyam na lalaki sa piloto. Inutusan nila ang piloto na ilipad ang eroplano sa Havana, Cuba. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang isang pangunahing issue. Ang pampasaherong eroplano ay partikular na idinisenyo para sa maikli at katamtamang laki ng city routes. Maging ang reserbang gasolina o ang disenyo ng sasakyang panghimpapawid, imposibleng lumipad sa Pacific Ocean patungong Cuba. Kaya pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya sila na baguhin ang ruta sa Pyongyang, North Korea. Pero ang masama ay sinabi sa kanila ng piloto na sapat lang ang gasolina ng eroplano upang suportahan ang paglipad patungo sa orihinal na destinasyon. Ang mga hijacker ay walang pagpipilian kundi ang pumayag na lumipad sa Fukuoka Airport upang maglanding at mag-refuel muna. At pagkatapos ay lumipat sa Pyongyang, North Korea. Sa alas 9 ng umaga, dahan-dahang lumapag ang eroplano sa Fukuoka Airport. Ang paliparan ay napapaligiran na ng malaking bilang ng mga manonood, pulis at mga media. Hinimok ng pulisya ang mga hijacker na palayain ng 23 hostage. Ngunit ang kondisyon ay mag-refuel sa eroplano at bigyan ng piloto ng mapa ng Korean Peninsula. Muling lumipad ang eroplano at tumungo sa Pyongyang, North Korea. Nakatanggap ng radio signal ang kapitan. "This is Pyongyang, please identify yourself." Kasabay nito, lumitaw ang isang jet fighter sa kanang bahagi ng eroplano. Sinusubukang bigyan ng babala ang dayuhang sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng pagharang. Natakot ang kapitan at agad na inayos ang kanyang radyo. Sumagot ang kapitan, ito ang Japan Airlines Flight 351. Pagkatapos noon, lumapag sa airport ang pampasaherong eroplano at ang mga fighter plane. Nang sila ay bababa na ng eroplano, mainit na sinalubong agad sila. Maraming mga sundalo sa paliparan upang bumati sa kanila at isang malaking grupo ng mga tao ang may hawak na mga banner na tinatanggap sila sa Pyongyang. Ang pinuno ng mga hijacker ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng foreboding dahil may nakita silang mga itim na sundalo na nakaistasyon hindi kalayuan sa airport. Upang malaman ang katotohanan, tanong ng mga hijacker sa lalaking nasa street machine kung ito ay Pyongyang at hiniling sa kanila na kunin ang larawan ng pinuno na si Kim Il-sung. Nang makitang hindi ito makasagot sa tanong, inamin ng mga autoridad ng Timog Korea na nasa Gimpo Airport sila ngayon. Sa susunod na 3 araw, deadlocked ang dalawang panig. Nagpasya si Shinjiro Yamamura na kunin ang mga pasahero bilang hostage at pinakawalan ang natitirang mga pasahero pagkatapos nito. Sa alas 6:05 ng gabi, muling lumipad ang eroplano. Sa pagkakataong ito ay tumatawid sa 38th Parallel North at pagpasok sa himpapawid ng Hilagang Korea. Sa alas 7:21 ng gabi, lumapag ang eroplano sa Melen Airport ng North Korea. Hiniling ng North Korean side sa mga interceptor na mag-disarm. Sa oras na ito, muling lumitaw ang isang dramatikong eksena. Ang mga kutsilyo, baril, at ang mga bombang ginamit ng mga hijacker ay pawang mga props lamang pala. Pagkatapos nito, maayos na nakauwi ang natitirang mga hostage at ang siyam na hijacker ay matagumpay na nanatili sa North Korea. Pwede kang kumita ng totoong pera dito kay 1xBet. Nag-o-offer sila dito ng multiple games kaya makakapili ka ng gusto mong laruin. Para makapaglaro ka dito, ay kailangan mo lang pindutin yung link na nilagay ko dyan sa comment section. Pagkatapos ay mag-register ka ng account. Pwede kang makapag-register dito gamit ang iyong phone number, email, at other social networks. Ilagay mo lang ang phone number mo dito at ilagay ang confirmation code na isasend sa'yo. Huwag din kalimutan na ilagay ang aking promo code mga master. Kapag tapos ka na mag-register dito, ay kailangan mo lang pindutin itong nasa top right corner para makapag-deposit, para makapag-cash in gamit ang GCash. I-send sa number na ito kung magkano ang gusto mong i-deposit. Dito kay 1xBet ay pwede kang makakuha ng bonus up to 12,000 pesos. Maraming iba't ibang games ang pwede mong laruin dito tulad nitong Super Ace. Para naman makapag-withdraw, ilagay mo lang dito ang iyong GCash number at kung magkano ang iyong i-withdraw. Napakadali nga lang manalo dito at napaka-convenient pa dahil di mo na kailangan lumabas para maka-access sa mga casino games. Trending nga ito sa iba't ibang social media platforms kaya masasabi mong lehitimo talaga ito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga master? Laro na tayo dito kay 1xBet. Click the link on the comment section below.